So, yeah, maaari ba namin tanongin kung ano yung pangalan? So ako po ay si John Halford Patricio. At ilang taon ka na po? Ako po ay so, ang una po namin katanungan sa iyo ay, kumusta ka ngayong araw? Okay naman, medyo busy sapagkat maraming pinapagawa ng aming guro. So ayun, since wala naman kami klase, so amit na tayo. Okay lang. Kaya ka. So, ang pangalawang tanong ay, ano ang mga mapapayo mo sa mga second year? So, ano ang mapapayo ko sa mga second year? Ano kasi, nung second year ako, maraming gawain, no? Maraming mga group works, which is collaboration between the students, no? So, ang mapapayo ko lamang is pabutihin niyo sapagkat hindi lamang ito paraan o mga way na kung saan mas makatutunan tayo ang mabuti ang mga leksyon na kung saan itinuturo ng ating mga guro. So, kabilang na dito ang mga pagkatanggawain, collaboration between the students and the teachers. So, isa ito sa mga component na kung saan mas natututo ang mga mag-aaral natin. Kung kaya mahalaga na ang collaboration between the students is mahalaga sapagkat ito ang isa sa mga mahalagang bagay na kung saan mas matututo tayo ng ito. At pang-apat na tanong yan, ano ang alam mo sa kakayahang komunikatibo? Ano ang alam ko sa kakayahang komunikatibo? So, para sa akin, ang kakayahang komunikatibo, ito isang espesyal na isang tao na kung saan may kakayahan siyang magbahagi ng kanyang impormasyon o mga salukobin na kung saan nakikipagpalitan siya ng mga impormasyon sa kanyang kausap o sa kanyang mga nakakasalubong. O hindi, ipapalagay na lang natin magaling siya sa pakikipagtalastas. So, ngayon lang ang aming mga katanungan yan. Maraming salamat. Yun na po. Maraming salamat. Pagsusuri, mga ginamit at hindi ginamit na kasanayang komunikatibo. Una ay ang katanungan namin para sa social linguistiko na kung saan ay nakikipag-usap kami sa kanya na may respeto at kung sumagot naman siya ay may respeto din kahit na bago pa lang namin siya nakausap. Dahil dito ay ginamit niya ang kakayahang social linguistiko. Pangalawa ay ang katanungan para sa kakayahang strategic na kung saan ay sumenyas kami ng thumbs up. Nagtanong kung goods lang ba siya at sumagot naman siya ng goods lang na kung saan ay sumenyas din siya ng thumbs up. Kaya dito nagamit niya ang kakayahang strategic. Pangatlo naman ay yung katanungan namin para sa kakayahang linguistiko na kung saan ay nagtanong kami ng maling salita na mapayo. Sinabi niya naman ang tamang salita na mapapayo, ngunit hindi niya kami itinama ang aming sinabing maling salita. Dahil dito ang kakayahang linguistiko ay hindi ginamit. Po sa inyo, Binibini, magandang hapon din sa'yo. Maaari ko bang makuha ang iyong oras? Maaari mo namang makuha ang aking oras sapagkat wala naman akong masyadong ginagawa ngayong araw na to. Mabuti naman po kung ganon. Anong pangalan niyo po? Ako si Rizal May Estribor Urwala. Ilang taon na po kayo? Ako ay 21 taong gulang na. Anong antas na po kayo sa kolehiyo? Ako ay nasa 3 antas na. Hindi naman po. Kamusta ka naman po sa araw na ito? Ayos ka lang po ba? Maayos naman ako sa araw na ito. Ano naman po ang iyong mapayo sa aming mga second year? Ang tanging may papayo ko lang sa mga second year college ay hindi naman talaga natin maiiwasan yung mga proyektong ibinibigay ng guro sa atin sapagkat tayo ay estudyante. Kung kaya sa halip na tayo ay magreklamo, ay gamitin natin ang ating mga oras kung meron man tayong ibang oras pa, gamitin natin yun upang gawin yung mga proyekto yun. Upang ang iyong marka ay tumaas at hindi ka magsisisili. Yun lang ang may papayo ko sa inyo. At saka, isa pa pala, dapat kayo ay mataas ang expectation. Okay? Kasi hindi naman talaga sa lahat ng oras kung ano yung gusto nating mangyari, ay yun ang susunod. Kasi tayo ay estudyante lamang. So, meron talagang mga sitwasyon sa ating paaralan na hindi man natin gustuhin, ngunit kailangan nating sundin. At saka, kailangan na talaga ay mataas ang ating resulta para marating natin ang ating gusto makasalita sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Ano naman ang alam mo o may alam ka ba sa kasanayang pang-komunikatibo? Sa naalala ko ay mayroon tayong kasanayang linguistiko, kasanayang social linguistiko, kasanayang strategic, at kasanayang pandiskursa. Doon sa kasanayang linguistiko, ito ay mahalaga nating malaman sapagkat ito ay tuntuning panggramatika na kung saan ay maaaring tulong sa atin upang makabuo tayo ng isang salita o isang pangungusap. Sa ikalawa naman, na kung saan ito yung kasanayang social-linguistiko, ito yung iniaangkop mo ang iyong salita o ang iyong tono base sa iyong kausap o base sa isang sitwasyon. Sa ikatlo naman ay meron tayong kasanayang strategic na kung saan ito yung tumutukoy sa paggamit natin ng verbal at di-verbal na pakikipag-usap. Ang verbal, ito yung paggamit natin ng pasalita at pasulat. So sa pasalita, maaaring harap-harapan. Sa pasulat naman ay pwedeng sa mga feeling channel.
dito naman tayo sa di verbal. Ang di verbal ay ito yung paggamit natin ng mga senyas o ang galaw ng ating katawan kung saan ay meron tayong nais ipahiwatig sa ating kausap. At ang panghuli naman na kung saan ang kasanayang pandiskursal na ito ay tumutukoy sa pagbibigay natin ng interpretasyon o kahulugan sa isang salita o sa isang pag-usap. At ipagpaumanhin mo sapagkat yun lamang ang aking naaalala. Ay, maraming salamat po sa pagpapahiram ng iyong oras. Walang anuman sapagkat ako rin ay nagaganap na makatulong sa aking mga kapwa estudyante. Maayos naman ang naging daloy ng usapan. Pareho nakatuon ng pansin sa bawat isa. Sa unang katanungan, hindi na ipapakita ang itinanong ang pagiging strategic sapagkat hindi siya gumamit ng senyas sa pagsagot kung maayos ba siya o hindi. Sa pangalawang katanungan naman ay hindi niya napansin ang maling balangkas na ginamit sa tanong na nagpapakita ng pagiging linguistic. Sa huling bahagi naman ay naipahayag niya ang buo niyang nalalaman tungkol sa kasanayang komunikatibo. So, Binibini, maaari po ba namin tanungin kung ilang taon na po kayo? Pwede na ba hindi? I am 22 years old. Okay po. So, kamusta ka ngayong araw? Goods lang ba? Yes po. So, para sa pangalawang katanungan, ano ang mapapayo mo sa mga second year? Ano ba? Pagbutihin ang pag-aaral. Yun lang. So, anong alam mo sa kakayahang komunikatibo? Kakayahang komunikatibo. So, ang kakayahang komunikatibo, ito ay tumutukoy sa kung paano natin maipapahayag ang ating damdamin, sarili o ang ating mga ideya. Sa pamamagitan ng pasalita man o pasulat. Tama ba? Correct me if I'm wrong. Okay po. Maraming salamat. Thank you. Sa pagbubukas ng aming konversasyon ay nagpakilala kami sa isa't isa na siyang mayroong paggalang, ngunit hindi masyadong nagamit ang kasanayang komunikatibo sa kadahilanan hindi naman ganoon katagal ang pakikipagkilala ng aming ginawa. Sa unang katanungan na aming ibinigay, ang sagot niya lamang ay okay lang na may kasamang pag-thumbs up na kung saan ipakita niya dito ang kasanayan na strategic o di verbal na ginamitan niya ng hand gesture. Sa pangalawang katanungan na kung saan nasagutan lamang ito na masyadong maikli at mabilis ang sagutan, nabatid ko rin na wala sa apat na kasanayan ang kanya nagamit. Isa rin sa katanungan namin ay pagkakaroon ng maling pagbanggit ng salitang mapayo na kung saan wala siyang naging reaksyon kung ito ba ay mali o tama at hindi niya rin ito winastuhan. Para sa aming panghuling katanungan, kagaya ng una at pangalawa, maikli lamang ang kanyang sagot at hindi rin naipakita ang paggamit ng apat na kasanayang komunikatibo. Magandang hapon po. Pwede po bang magtanong? Sige. Ano po? Ilang taon na po kayo ngayon? 20 years old. Kung ganun ay mas matanda po pala kayo sa akin. Pwede bang ate lang po ang itawag namin sa'yo? Sure. So, kumusta ka ngayong araw po? Actually, not okay, pero good sa gyapon. Bilang third year student po, ano po ang mapayo mo sa aming mga second year po? So, Ano po ang mapayo? ang mapayo, actually, ang tamang salita dyan ay mapapayo. So, Sorry po, mapapayo. okay. So, ang mapapayo ko lamang sa second year, total, dumaan naman kami dyan dati. Alam kong nakakapagod, mahirap, minsan walang tulog, pero laban lang. So, ano po ang idea o alam nyo sa kasanayang komunikatibo? So, ang kasanayang komunikatibo ay isang abilidad na magagamit ang wika sa maayos na paraan sa anumang pagkakataon. Na isinasaalang dito ang paggamit at pagkakaiba-iba ng mga wika. Yun lang po. Salamat po. Sa unang parte ng aming katanungan ay makikita doon ang paggamit ng kakayahang social-linguistiko na kung saan sa simula ay binati ko siya ng may paggalang at tinanong namin kung ilang taon na siya upang malaman namin kung ano ba ang angkop na itawag sa kanya kung ito ba ay Binibini, ma'am, sir at iba pa. Ngunit sa amin ay mas pinilan namin ate ang itawag sa kanya upang mas maging komportable ang aming usapan. Sa aming ginawang panayam ay makikita ninyo doon ang kakayahang linguistiko. Kung mapapansin ninyo, ang aming katanungan ay may mali talaga. Ano ang mapayo mo sa aming mga second year na dapat ay mapapayo? Dahil ito ay aming sinadya upang subukin ang aming mga respondents kung ito ba'y mapapansin niya at iwawasto. Kung saan ay napansin niya nga at ito ay naiwasto. Ang kakayahang strategic naman, lalo na sa di-verbal ay hindi ito nagamit at kadahilan ng naka-audio record kami at hindi video record. Hello po ate. So, kamusta po kayo ngayong araw? Goods lang. Ate, may katanungan po kami dito. Ano po ang mapayo mo sa mga... Mapapayo ko. Oo, tama po. Mapapayo sa mga second year student na kagaya po namin. Kaya ng future major? Opo. Ang mapapayo ko lang is always makinig sa inyong guro, lalo-lalo na sa inyong mga major subject. Kasi malaking epekto talaga kung ang major subject nyo ay mababa. Kagaya namin,
namin ngayon na nasa third year na, dati, ang pina-priority talaga namin ay yung mga major sub dahil doon kami parang nahihirapan. Kaya dapat talaga kung may mga vacant time kayo or mga exams, dapat ang paglaanan nyo ng pag-aaral or doon ay yung mga major sub kasi yun talaga ang mahalaga sa ating asignatura. Maraming salamat po. Okay. Bakit nakatanungan po? Ano ang ideya mo sa kasanayang komunikatibo? So, ang kasanayang komunikatibo, ito yung parang effective na communication. Parang how you interact with people or paano ka makikipag salamuha sa isang tao. Yun lang. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pagsusuri. Una, ang aming katanungan para sa kakayahang social linguistiko na kung saan kinamusta namin siya sa pamamagitan ng paggamit ng salitang po bilang respeto na sa taong bago pa lang namin nakasalamuha. At ang kanyang kasagutan ay goods lang at nakaligtaan niyang magsabi ng po bilang pagrespeto sa taong bago pa lang niya nakasalamuha. Dahil dito, hindi niya ginamit ang kakayahang social linguistiko. Pangalawa ay ang aming katanungan para sa kakayahang linguistiko na kung saan nilagyan namin ng maling salita na mapayo. Ang aming tanong, ito'y agad niyang napansin at kanyang itinama na ang tamang anyo ng salita ay mapapayo at hindi mapayo dahil dito ang kakayahang linguistiko ay ginamit. Doon lamang nagtatapos. Maraming salamat sa panonood at pagkikinig.